Step to salvation. Yan po ang tatalakayin natin ngayon. Naniniwala po ako na ang bawat isa sa atin ay naniniwala kay Jesus Christ, and we are also convicted in our heart that He is the Lord and our personal Savior. At enough na po ito para tayo yung save. Dahil according sa Bible, by His grace, we are saved through faith. However, this step of salvation na i-share ko po sa inyo is not about to order us to be saved, but it is about the assurance of our salvation. Disclaimer lang po, wala po akong gustong siraang ibang sekta o mga religious group or organization. Ang nais ko lamang po ay share sa inyo ang gospel at yung katotohanan kung ano po talaga yung nakasaad sa Biblia. So bago po natin simulan, meron po akong hinanda sa inyong acronyms para po mas madali nating maalala yung step to salvation, at ito po ang steps. So number 1 po is S, sincerely repent of your sins. According po sa Acts 2:37 hanggang 39, ang sabi po dito, now when they heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? So sabi po diyan, after po nilang marinig yung gospel, after pong marinig nila yung patungkol kay Jesus Christ, tumimo po ito sa kanilang puso. At sila po'y naniwala. Ngayon, nagtanong sila, ano po yung kailangan naming gawin? Ngayon, ano pong sinagot sa kanila ni Peter? Sabi ni Peter, verse 38, then Peter said to them, repent. Now, after po palang maniwala ng isang tao, matanggap nila si Jesus Christ sa kanilang puso, may kailangan pa silang gawin. At ito po ay yung repent. Hindi po ako may sabi nito ha. Ito po ang sinabi ni Apostle Peter. Ngayon, ano po bang ibig sabihin ng repent? Marami pong definition ito. At isa sa mga definition na nagustuhan ko is yung to change one's mind. So ano pong ibig sabihin ba nun? Ang pinaka-best example nito is si Apostol Paul. Nung bago po siya maging isang apostol, siya po ay si Saul, habang siya po ay nasa kanyang journey para usigin ang mga Kristiyano na encounter niya po si Jesus Christ. Pero that time po, before niya po ma-encounter si Jesus Christ, meron po siyang paniniwala. At isa sa paniniwala niya na si Jesus Christ po, o si Jesus is the greatest blasphemer ng God. Pero after niya pong ma-encounter si Jesus, that day din po, naniwala siya na si Jesus ay Lord and Christ. So ganyan din po tayo. After po nating makilala si Jesus, kung ano man po yung mga bagay na nasa isip natin, akala natin tama, pero po nung simula nung nakilala natin ang ating Panginoon, nalaman nating mali iyon, kailangan po nating baguhin iyon. Kailangan po natin talikuran ang mga bagay na iyon. No, at sumunod po tayo sa ating Panginoon. Yung mga mali, mga paniniwala, yung mga prinsipyo na akala nating tama, pero nung tayo po nakakilala sa Panginoon, naunawaan po natin na ang mga prinsipyong iyon, mga paniniwalang iyon ay mali. Kailangan po natin itong talikuran. Malinaw po ba iyon? Pangalawa po is letter T. Trust and believe in the Lord Jesus Christ. Sabi po sa Acts 16, verse 30 to 31, ang sabi po dito, and he brought them out and said, sirs, what must I do to be saved? So they said, believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved, you and your household. Kung mapapansin po ninyo, iba po yung sinagot ni Apostle Peter, pati po ni Apostle Paul, nung meron pong lumapit sa kanila at nagtanong. Ngayon, para hindi po tayo ma-confuse, ang pinaka-istorya po kasi nito is nung sila po ni Paul at si Silas nakulong, nag-worship po sila sa God, and meron pong earthquake na dumating na napakalakas. After po noon, may lumapit po sa kanila, no? At ito pong lumapit, nagtanong kung ano pong kailangan niyang gawin para siya po ay ma-save. Ngayon, ang sabi nila, Silas at ni Paul, believe in the Lord Jesus Christ. Bakit kaya nila sinabi ito? Unang-una po, hindi pa po kasi sila nakakapag-preach ng gospel. Hindi pa po nila napipreach si Jesus Christ. No? Kaya po ang sinabi niya diyan, maniwala kayo kay Jesus Christ. No? Ganyan din po tayo. Kailangan po nating maniwala kay Jesus Christ. Hindi lang din po kailangan maniwala. Kailangan din po nating mag-trust. Ngayon, ano po bang pagkakaiba ng trust and belief? Yung belief po, ito yung believe in the Lord Jesus Christ na siya po yung personal Savior natin. And yung trust po, ito yung pagkakatiwalaan natin yung mga bagay na ginawa ni Kristo para po tayo ay masave. Ano po ba yon? Diba, ito po yung binor niya po ang ating mga kasalanan. Pangalawa, nagsuffer po siya sa ating mga kasalanan. Pangatlo, namatay po siya sa ating mga kasalanan. Pang-apat,
siya po ay muling nabuhay para sa ating justification. Pangatlo po, express your faith and repentance through water baptism. Sabi po sa Acts 2:37-39, "Now when they heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the rest of the apostles, 'Men and brethren, what shall we do?' Then Peter said to them, 'Repent and let every one of you be baptized.'" Ulitin ko po sa inyo, "And let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. For the promise is to you and to your children, and to all who are afar off, as many as the Lord our God will call." Sino po dyan na nakasad sa Bible, no? Na bukod po sa repent o sa repentance, isa pong hinihingi, inuutos ni Peter is yung baptism. Bakit po kaya? Kasi po, through water baptism, ang sabi diyan, yung water baptism po is for the remissions of sins. Dito po gagawin yung paglilinis ng ating mga kasalanan. Ngayon, ang question po, ang water po ba nakapagligtas? No. Pero po, ginagamit po ito ng God para po tayo ay malinis sa ating mga kasalanan. Ngayon, yung pinaka-idea po ay mababasa natin sa 2 Kings, chapter 5, verse 9-14. Ang sabi po dito, ito po yung kwento patungkol kay Naaman. So sabi dito, "Then Naaman went with his horses and chariot, and he stood at the door of Elisha's house, and Elisha sent a messenger to him, saying, 'Go and wash in the Jordan 7 times, and your flesh shall be restored to you, and you shall be clean.'" Laktawan na natin, punta na po tayo sa verse 14. "So he went down and dipped 7 times in the Jordan, according to the sayings of man of God, and his flesh was restored like the flesh of a little child, and he was clean." Si Naaman po isang leper, o meron po siyang ketong. Alam niyo po sa Bible, ang ketong po ay simbolo ng kasalanan. Ngayon, para pong malinis si Naaman sa kanyang ketong, ang kailangan niya pong gawin is to dip down sa Jordan River. Ngayon, may kinalaman po ba ang Jordan River kung bakit siya po ay nalinis? Wala po. Kundi ginamit lamang po yun ng God, yung Jordan River, para po doon siya kukilos at malinis po doon si Naaman. Ganun din po tayo sa water baptism. Through water baptism, doon po kumikilos ang God, doon niya po ina-apply yung blood ni Jesus Christ para po tayo malinis sa ating kasalanan. Sana po naintindihan ninyo, no? Ulitin ko po, ang water po ay walang kinalaman, kundi tayo po ay magiging malinis through the blood of Jesus Christ, pero gagamitin lang po ng God yung water baptism para doon po i-apply at doon siya mga kilos sa ating paglilinis sa ating mga kasalanan. Next po is letter P, pray the prayer of salvation. Sabi po sa Romans 10:8-17, "But what does it say? The word is near you." So, ibig sabihin, ang word daw po ay malapit sa atin. Sabi diyan, in your mouth and in your heart. Ano po yung word na yon? That is the word of faith which we preach. That if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. For with the heart one's believe unto the righteousness, and with the mouth confession is made unto the salvation. For the scripture says, whoever believes on Him will not be put on shame. No? Wow! Bakit wow? Kasi po, ito po yung assurance ng ating kaligtasan. Kapag po tayong naniwala sa ating Panginoon, no, hindi po tayo mapapahiya. Kaya po kapag tayo ay sinabing ng God na ligtas na tayo, paniwalaan po natin iyon. At hindi po tayo ipapahiya ng Panginoon. Sabi diyan, for there is no distinction between Jews and Greek, for the same Lord over all is rich to all who call upon Him. For whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Ngayon, ano po ba yung calls on the name of the Lord? Yung calls on the name of the Lord, ito po yung pagko-confess na si Jesus Christ ang ating Lord at siya po ay muling nabuhay. Ngayon, basahin po natin sa Acts 22:12-16. Ang sabi po dito, Then the certain Ananias and devout man according to the law, having a good testimony with all the Jews who dwelt there, came to me and stood and said to me, Brother Saul, ito po si Paul nung siya po ay
na encounter niya si Jesus Christ. Receive your sight. And at the same hour, I look up at him. Then he said, the God of our fathers has chosen you, that you should know his will, and see the just one, and hear the voice of his mouth. For you will be his witness to all men of what you have seen and heard. And now, why are you waiting? Ano hinihintay mo? Sabi ni Ananias. Arise and be baptized and wash away your sins, calling on the name of the Lord. So, ibig sabihin po, di ba si Paul po, ang kaisipan niya, si Jesus ay blasphemer ng God. Siya po ay binablaspheme niya ang God. Pero, kailangan pong gawin ni Paul dito is to call the name of the Lord. Kailangan niya pong i-confess na si Jesus Christ ay Lord at siya po ay muling nabuhay. Last po is stay safe by obeying the gospel. Sabi po dito sa Hebrews 5 verse 9, and having been perfected, he became the author of the eternal salvation to all who obey him. Alam po ninyo, si Jesus Christ po ay author of the eternal salvation. Kapag po sinabing author, siya po yung source, siya po yung cause, siya po yung initiator. No? Ngayon, siya po ay yung author ng eternal salvation para lang po kanino? Sabi diyan, to all who obey him. Malinaw pong sinabi na siya po ay magiging author ng eternal salvation para lang po dun sa sumusunod sa kanya. Pag sinabi pong pagsunod sa kanya, hindi lamang po ito sa pagsunod lamang po sa literal na siya, kundi po sa kanyang mga ginawa, sa kanyang pagkatawag, sa kanyang mga turo, sa gospel na ibinigay niya, kailangan po nating itong sundin. Hindi na po tayo under ng law, kundi po tayo po ay under ng gospel ni Jesus Christ. And ito pong step of salvation is part ng gospel ng ating Panginoong Jesus. Ang kailangan po natin ito is sundin. Kailangan po natin itong paniwalaan at sundin. Dahil itong mga shinare ko po sa inyong step of salvation ay parte po ito ng gospel ng God. Ulitin po natin, quick recap po. S stands for sincerely repent of your sin. T po is trust and believe in the Lord Jesus Christ. E po is express your faith and repentance through water baptism. And P po is pray the prayer of salvation. And S po is stay safe by obeying the gospel. Yun lamang po, and God bless you.